Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin na kasama ko, no, na nakatunghay dito po sa ating FB Live, sa ating worship night. No? So, I hope and pray that you are always in safe and good condition. And I pray also that your heart is desiring so much about the Lord, no, to worship Him. No? So yung gabing ito, no, ng ating worship night, tayo po muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos bago po tayo dumako sa ating mga awit at pagsamba sa ating buhay na Diyos. Ano po, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami po salamat o Diyos sa umaga at sa gabing ito ng iyong pagsama. Marami din pong salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo itinatakda ang mga bagay nito, Panginoon o Diyos. Hallelujah. Upang kami ay makadalo, makapanood at higit sa lahat, Panginoon, maging kabahagi o Diyos ng pagsamba dito po sa aming local church o Diyos sa GIL Paco. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy nga o Diyos na bantayan mo ang aking puso at ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas at mga bagay na nais mo lamang ang siyang aking masabi, Panginoon. Gayon din o Diyos sa aking mga kapatid na nakikinig, prepare our hearts, Panginoon, at patuloy po namin o Diyos, hallelujah, matamasa o Diyos sa mga salita mo, Panginoon o Diyos, at maintindihan at higit sa lahat, ito po ay aming may sagawa. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli, magandang gabi po, no, sa bawat isa po sa atin. So, ang akin pong i-share ay ang pagsamba, no, ang pagsamba na nais ng Diyos, no, sa buhay po ng kanyang mga tinubos at mga anak. No. So, yan po, no, tayo po, ang teksto po na akin pong i-share ay nagmula po sa Deuteronomy chapter 5. So alam ko marami sa atin mga matatagal na Kristiyano na hapyawan na ito at nabasa for this night for the consumption of everybody. Allow me to share something about this text. So ito po, nabasahin ko lang po sa aking Tagalog version. Simulan ko sa verse 1. Ang sabi roon, tinipon ni Moses ang buong Israel sa kanyang sinabi, bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tungtuning ibibigay ko sa inyo. Ngayon, unawain ninyo mabuti at tuparin ang mga ito. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai, hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. So harap-harapan siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy habang ibinibigay niya ang kanyang mga utos. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh sapagkat natakot kayo sa ningas at ayaw ninyong umakyat sa bundok. Sa bundok, sinabi niya, ako si Yahweh, ang inang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkakailipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano po? So ito yung mga unang praise, unang paragraph na nabasa natin sa Deuteronomy chapter 5. Ano? So si Moses bilang kinatawan ng Israel na nakipag-usap sa Diyos at ang Diyos naman ang siyang nagbigay ng kanyang mga utos. Nag-utos na siya lamang ang Diyos na dapat sambahin. No? At walang ibang Diyos na silang ibang sasambahin kundi ang Diyos na nakipag-usap, no, kay Moses. At sinabi din po doon na siya ang Diyos na kumalinga sa Israel. Inilabas sila doon sa Ehipto mula sa pagkakaalipin at ilalagay sila, no, doon sa lupang pangako na sa ang description nga ng ibang talata, it is the land that full of milk and honey. No? So napakagandang isipin na ang Diyos ay nag-prepare ng lugar para sa Israel
sa bayang Israel na doon sila mananahan at maranasan nila ang buhay na masagana at payapa, ano po mga kapatid. So yun po yung at ang isang importante dito sa paragraph na ito ay ang agreement, yung covenant ng Diyos at ng bayang Israel, being the ambassador or the nanamagitan ay si Moses. So ang importante lang po dito ay ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos na ang kanila lamang sambahin ay siya. Wala nang iba. Huwag silang gagawa ng ibang Diyos o Diyosan o magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Na siya lamang ang dapat papurihan, dapat sambahin, dapat pagtiwalaan. Doon sa mga susunod na verses, makikita natin doon, paragraph, ang sabi po roon, huwag kang gagawa ng Diyos ang imahe sa anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sa verse 9, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibiguhuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, makikita natin sa mga succeeding paragraph na ating pong binasa ang specific instruction ng Diyos na huwag silang magkaroon ng ibang Diyos, huwag silang gumawa ng mga images. So, ito ho ay nag-prompt dahil nga doon sa nung nasa taas si Moses at nakikipag-usap sa Diyos, natatagalan ng mga tao. Sabi lang, tagal naman ni Moses. So, ginawa nila, pinagsama-sama nila ang kanilang mga alahas, at gumawa sila ng image, na yun ang kanilang sasambahin. Yung nakikita, siguro, ang sabi nila, ba't ang tagal ni Moses niya? Well, hindi naman namin makita ang Diyos. So, gumawa sila ng Diyosan na yung nakikita, yung nakikita, visible God, So, dito rin sa mga susunod na verses, makikita natin diyan, na ang Diyos ay may kasamang sumpa. So yung sumpa, yung curse na mangyayari doon sa mga taong sumamba ay it will cascaded into the future generations unless a generation will come out and say that we are returning to God and we will worship Him truly. So yun naman ang sinabi ng Panginoon. Sabi roon, hallelujah, ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libo-libong salinlahi ang mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. So yung mga tumutupad at umiibig sa ating Panginoon. So sinabi rin ito ng ating ng Biblia doon sa Leviticus, Makikita natin 'yan sa Leviticus chapter chapter 6. Hallelujah. Praise the Lord. Or 26, makikita natin doon na ang sabi roon ng kautusan ng Bible, huwag kayong gagawa ng mga image of God. So, yun ho ang mahalaga po sa ating pagsamba. It is not we worship, it is not important that we worship na makita natin yung ating sinasamba. Sapagkat si Jesus Christ mismo nagsabi na ang mga tunay na sumasamba sa ating Panginoon Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So yun po yung very important thing na pwede nating pagnilay-nilayan sa teksto na ating pinag-aaralan. Ang pagsamba, it is not important or it is not what you see, but it is what you have faith for. Yung pananampalataya na meron tayo. Ang tao, to see is to believe. But we are believing first before we can see the goodness and mercy of God. We believe, even though
we don't see, no? Sabi nga ni Jesus Christ doon doon sa doubter, ano? Doon sa kanyang disipulo sa Thomas, kay Thomas doubter, sabi niya, you believe because you see. Naniniwala ka kasi nakita mo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, kapalad ang mga naniniwala kahit hindi pa nila nakikita, no? Hallelujah. Doon sa mga preceding verses, basahin mo natin sa 11, sabi, wag mong gagamitin ng walang kabulan ng pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Yan. So, yung pangalan ng ating Panginoon Diyos, that the name of Jesus Christ, the name of our God, Yahweh, ay hindi po natin basta siya ginagamit kung ano-ano lang. Ginagamit natin siya. We always use the name of Jesus, the name of our God, the name of Yahweh in a sacred way. No? Hindi po siya ginagamit lang sa kung ano-ano. Because there is power. No? There is power in the name of Jesus. May kapangyarihan po sa pangalan ng Panginoon. Lalo-lalo na kapag ang gumagamit ng pangalan ng ating Panginoon ay right, no, in the sight of God, no? So, yun po ang pinakamahalaga ho sa lahat, na ang gumagamit ng pangalan ng ating Panginoon ay tama, no, sa ating Panginoon Diyos. Sumusunod, tumutupad sa mga alituntunin ng Diyos na ibinigay po sa Kanya. No? The anointing of God is upon Him. Nasa Kanya ang anointing ng ating Panginoon. So, yun po, no, yung kapangyarihan na ibinigay ho sa atin. Sabi ho ng Biblia, every knee shall bow and every tongue confess in the name of our God, in the name of Jesus Christ. Ano? So yun po, no, mga kapatid. No, pangatlo, nais ko lang bigyan din po, no, yung verse 16. No, sabi po ng verse 16, igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng inuutos ko sa inyo. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ano po? So, in the manner na ibinigay ng Diyos yung kautusan at tamang pagsamba sa Kanya, kasama po doon ang sabi ng ating Panginoong Diyos through Moses, you have to honor and respect, no? In a way, no? Respect yung ating mga magulang. Why? Because ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat mabubuhay ka, no, ng matagal sa lupain na ibibigay ko sa inyo. So ito'y kasunod din ng mga utos ng mga instruction ni Paul sa kanyang epistles, ano, doon sa Ephesians chapter 6. Makikita natin diyan na ang kahalagahan ho ng ating pagpapahalaga, paggalang, no, sa ating mga magulang. So this is part of instruction ng Diyos when God through Moses ibinigay, no, yung pagsamba, yung instruction ng kanyang mga gagawin, no, dapat gawin, sumunod, magtiwala, higit sa lahat ay sumamba, no, sa ating buhay na Diyos. Sa buhay na Diyos, no, na ibinigay ng Panginoon Diyos kay Moses. So, ano ho ba yung gusto nating malaman, no, sa pagsamba natin sa Diyos? So, dito makikita natin, no, na sa instruction ng ating Panginoon, it is not what you said, no? Hindi lahat ng hindi lamang yung iyong sinasabi. Although we believe that what we speak for is come from the abundance of our heart, ano? But titingnan natin dito sa Deuteronomy chapter 5, lalo tigit nung sinabi niya na yung kasunduan nito na binigay sa magulang sa kanila, no, sa kanila ay dapat ng pakinggan, dapat ng sundin, at dapat ng gawin. Ganun nga, di ba? Huwag kang gumawa ng Diyos-Diyosan
o image, no, na iyong sasambahin. Sapagkat ako ang Diyos ay mapaglibog sa yung Diyos. No? So kahit na anong sabi natin, Lord, you are the only one in my heart. No? Kahit na anong sabi natin ng ganon, but it is not really what we are doing. No, hindi 'yun ang ginagawa natin. Kahit na sabihin natin, Lord, mahal na mahal kita. Lord, araw na araw, lagi kitang sasambahin, lagi kong sasambitin. Kahit na saan sabihin natin yan, mga kapatid. But if we are not doing it, kung hindi man natin yan ginagawa, wala rin po yan. No? Mahalaga rin po kapag tayo po ay tumanggap sa Diyos, nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya, sinabi natin, Lord, we love you. You are doing what you are saying. No? Ginagawa mo kung ano ang sinasabi mo. Ito po yung essence ng Deuteronomy chapter 5. No? Na ipinagagawa ng Diyos sa mga Israelita yung pagsamba ng nais niya. Kaya nga, no, makikita natin dito, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at mahalin mo ang iyong magulang sapagkat kapag minahal mo ang iyong magulang, bibigyan kita ng mahabang buhay sa lupaing ipinangako ko sa inyo. So napakalaga ho mga kapatid, no, sa ating pagsamba. Kaya nga si Pablo, no, maliwanag din ang kanyang instruction doon sa Roma, no, sabi niya, I beseech you, brethren, by the mercy of God, that you present yourself as a living sacrifice, no? So if you present yourself, it is visible. Yung sarili mo, mga kapatid. Although God looks at the heart of man, but it is also important that what your heart, kung ano laman, what is feeling in your heart, kung ano yung laman, feel in your heart, ano yung laman ng puso mo, yun po yung ginagawa mo. Magmamanifest po yan. I beseech you, brethren, by the mercy of God, that you present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, as your reasonable form of worship. Amen? Ganun po mga kapatid. The importance na ating pong pinapakita ang tunay na pagsamba sa ating buhay na Diyos, sa ating mga sarili. Amen? We are not doing it for us to be saved. We are not doing it for us to be acceptable to society. We are not doing something good. We are not doing something acceptable to God so that we can be acceptable to society. No. We are doing it because all we want is for all of us to be acceptable in the sight of our God. Ganun po mga kapatid, ang tunay na pagsamba. Sa panahon ngayon, makikita natin na halos pare-parehas, no, ang mga tao. But mga kapatid, there is always a difference sa tunay na sumasamba sa tunay na Diyos. Lagi ho yan may pagkakaiba. Yung tunay na sumasamba sa ating buhay na Diyos ay meron pa rin pagkakaiba. Look at the story of the rich young ruler. The young ruler. Basahin lang natin bago po ako magtapos. Gusto ko po lang po i-share sa inyo ito, mga kapatid. Hallelujah. Doon sa Lucas, no, Lucas chapter 18, verse 18 ang simula. Ang sabi roon, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, hallelujah, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan at igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi na lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko.
namula pa sa pagkabata. Pagkarinig dito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pagbili mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at pamahagi mo ang pinagbilhan ng sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Amen? Same also in our time. Maaring pare-parehas ang tingin niya. Pero si Jesus Christ, mayroong isang bagay kagaya ng kanyang sinabi. Oo, di ba? Ginagawa ko lahat yan. Sabi ng rich young ruler, ginagawa ko lahat yan. Lahat ng 10 commandments na itinuro, sinabi ng aking mga ninuno, ginagawa ko, sinusunod ko yan. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa mayaman, no? Mayaman na lalaki o rich young ruler. Ano sabi niya? May isa pang kulang sa iyo. Total mayaman ka. In paraphrase, ano? Ipagbili mo ang iyong kayamanan. Ipagbili mo ang iyong kayamanan at yung pinagbilhan, ipamahagi mo sa duka. Iwan mo na yung kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Pero anong response ng lalaki? Wala. No? Wala siyang response. Bakit? Sapagkat ang kanyang pagmamahal ay naroon sa kanyang kayamanan. No? Pwede niya magawa ang lahat ng bagay na inuutos sa 10 Commandments. Mayaman siya. Pero challenge siya ng ating Panginoong Jesus dahil sa kanyang kayamanan. Friends, kapatid, mga mahal kong kapwa manggagawa, mga mahal ko na kapwa sumasamba sa buhay na Diyos. Alam niyo po, ang tunay na pagsamba ay pagsambang higit sa mga bagay na ating tinatangkilik. Ang tunay na pagsamba ay higit doon sa mga bagay na mahal natin. Ang tunay na pagsamba na nais ng Diyos ay siya lamang at wala nang iba. Hindi ang mga bagay na mayroon tayo. Hindi yung mga bagay na mahamahalin natin higit pa sa ating buhay ng Diyos. So ngayong gabi pong ito, as we go to the throne of our God, hayaan natin na ang puso natin, ang buhay natin mga kapatid, ialay natin sa Diyos at higit sa lahat, kung ano man meron tayo, kung ano man ang mga tinatangkilik natin sa buhay, kung ano man ang mas sa tingin natin, nahihigitan nito ang ating tunay na pagsamba at pagsunod sa Diyos. Kalimutan natin, kagaya ng sabi ng Panginoong Yesus dun sa young ruler. Hindi lang kayamanan mga kapatid, not only riches, not only things in this world. May mga bagay na mas tinitingnan ng tao na mas mahal niya kaysa sa Diyos. Ang nais ng Diyos mga kapatid, we should have no other God other than Him. Walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon na masihigit pa sa buhay po natin, kundi ang ating buhay na Diyos. Samahan niyo po akong lumulog sa Panginoon, manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Magpapakumbaba, umaamin na nagkulang at nagkasala. Minsan, Panginoon o Diyos, nagagawa namin, Panginoon, na mahalin ang mga bagay na mayroon kami, higit sa pagmamahal namin sa iyo. Minsan, Panginoon o Diyos, nangyayari na mas importante pang mga bagay na ito kaysa sa mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Panginoon, patawarin mo kami. Purify our hearts, Panginoon. Lord, linisin mo ang aming puso, Panginoon. Kung paano, Panginoon o Diyos, ang ginto ay dinadalisay mo sa apoy. Lord, let our heart, Lord, be cleansed or be purified through fire. Na makita mo, Panginoon, sa buhay namin, sa aming mga ginagawa, sa aming iniisip, Panginoon, ikaw lamang ang aming Diyos. O paano, Panginoon o Diyos, ang
ang isang clay, Panginoon o Diyos, ay nagagawang isang napakagandang paso, Panginoon. Lord, you are the potter and we are only the clay. Lord, baguhin mo kami. Linisin mo ang mga bagay na nagiging hadlang upang hindi mo, Panginoon, makita, Panginoon, sa buhay po namin ang tunay na pagsamba. Lord, we always believe, Lord, sa oras na ito, Ikaw ang Panginoon, aming pong sinasamba. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. We always believe in you, Lord. You are God. Controls and knows everything. Bless these people who hear right now, Lord, in the name of Jesus. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. To you the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. And amen.